Mga sangkay, may napapansin ba kayo kay VP Sara? May nakikita kayo dito sa kanyang leeg, mga sangkay, na mayroon pong mukhang scratch or anything, mga sangkay? Yan pong ating titignan ngayon kasi mayroon pong laglabas na content creator na hindi ko alam kung gaano katotoo ito. Well, pag-usapan po natin. Anyway, bago to natin talakayin, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Tayo po ay 1.38 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo dito sa YouTube. Ngayon, ito na nga mga sangkay. Alamin po natin. Ito kasi ang kumalat sa social media ngayon. Tunay na sanhi daw po ng sugat ni VP Sara sa leeg. Well, hindi ko alam kung totoo ito ha. Ulitin ko, hindi po natin alam kung gaano katotoo ito. Aalamin lamang po natin mga sangkay sa vlog na ito. Okay? Ewan ko na lang ha, kasi si Sara Duterte, nabalitaan ko, iba pala ugali nito. Pagka may bagay siyang hindi niya nakuha, ano to kumbaga alam niyo yung taong sadista sa sarili, yung kung ano-anong ginagawa sa sarili niya, pagkagalit siya. Katulad nung ano niya sa leeg, balita ko, dahil sa nalaman ni ito ni Carpio na yung tungkol nga dito sa basketballista at maging dito kay Sara, di ba? Nung nabuking si Sara, yun, kumuha ng kutsilyo at inano sa kanyang leeg. Buti na lang kamo, nahawakan ng kanyang asawa. Yung pala yung ano niya, istorya niya. No? Tapos, nung in-interview na, inano na siya sa camera, ay nung kanyang kasama, tinatanong, o ano to, inano nila ako. Chismis to Parang chismis po yan ng mga sangkay. Di ba sila PBBM, may ganyan pong mga kwento, yung mga sinapak daw po, sinampal, may mga ganyan sa loob daw po ng Malacanang, hinataw daw. Eto mga sangkay, kay VP Sara naman, mga ganitong klaseng statement or mga, ang tawag dyan mga sangkay, mga impormasyon na pwedeng totoo, pwede rin pong hindi. But again, guys, gusto ko lang po kayong paalalahanan, i-verify po muna natin ha, bago po tayo maniwala mga sangkay tungkol po dito. Pero may kalayaan po tayo magkomento, maglabas po ng ating opinion. Gusto nila akong gurgurin. Pinagtulungan nila. Hindi yun. Baliktad yun. Pinagtulungan siyang awatin. Dahil sa gusto niya magpakamatay dahil, di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, baka dumating talaga sa punto na pag hindi na kinaya ni Sara Duterte yung lahat-lahat ng ito, maaaring dyan talaga yan. Dyan yan hahantong sa pagpapatiwakal. Kasi, wala na Kahit saan siya lumingon, lahat ng mga itinanim niya, namunga, tumubo na. Di ba? Tumubo. Lahat ng tinanim niyang mga binhi, namunga lahat. At yung bunga nito, puro masama. So, credits sa may-ari ng video na to, no? Si Mr. Epifanio Labrador. Wala lang kanina, naghahanap ako ng topic and Anyway, shoutout nga pala kay sa page na ito, Get Your Popcorn, kay Auntie Mama Reg. Shoutout ko sa'yo. Magko-komento lang ako sa magre-react lang tayo sa kanyang reaksyon sa isang video mga sangkay na kumalat. then I came across dun sa mga live niya at nakakaloka yung mga live niya, yung mga revelations doon. Kaya ito na lang, ginawa ko na lang topic. Credit sa iyo, sir. Dito nga sa video na to, no,
ay tinukoy niya yung pagkakaroon ng parang, actually this is some sort of a psychological disorder, 'di ba? Itong hurting oneself, no, ang tawag nga dito ay self-injury disorder. No, ito yung nagsi-self-harm ka kapag ka nafu-frustrate ka, 'pag nase-stress ka. When in fact, it doesn't resolve anything at all, 'di ba? So, yung mga taong may ganitong disorder ay sobrang nakakatakot. Kasi the mere fact na you're hurting yourself, paano pa kaya sa ibang tao, 'di ba? Kasi ikaw siyempre you will feel the pain. Paano pa kaya sa ibang tao, siyempre malamang sa malamang ay mas may potential kang manakit ng ibang tao. So anyway, dito sa sinabi niya tungkol dito sa paggurgur daw ah, yung time daw na birthday daw ni Sarah. Actually nabasa ko 'to sa mga ibang mga DDS vloggers and supporters, no, na sinasabi nga nila na yung mga tao daw hindi daw alam nila na nung birthday daw ni Sarah ay meron daw nagtaka sa buhay nito. Ang nasa isip ko naman, no, bakit ka pa binuhay? 'Di ba? Bakit ka pa binuhay? Ano yun? You live to tell the tale, 'di ba? Paano nangyari yun? Ang dami-daming bodyguards na nakapalibot sa'yo at nagkaroon pa rin ng chance para gurgurin ka, para saktan ka ng gano'n-gano'n, 'di ba? Parang I just find it so weird. And then ito na nga, kung ginamit niya man itong dahilan, no, itong pagkakaroon niya ng scar sa kanyang leeg, which is iba naman yung naging punot dulo at dahilan kung bakit siya nagkaroon ng scar sa kanyang leeg, ay ginamit niya itong sandata para masiraan ang kampo ni PBBM. Guys, I would like to remind everyone once again, no, palagi ko 'tong sinasabi on all of my contents na wala naman ako talagang sinusuportahan. I mean, sumusuport ako sa present administration pero wala akong binoto sa kanila. Like si PBBM and then si Sara Duterte. I didn't vote for any of them kasi hindi ko sila type in the first place. I have my own reason and I have my own biases. So, let's just respect that. So anyway, I am pro-government at kung sino yung existing na nakaupo, I am supporting them because I am a Filipino. Ang galing, no? I am a pro-government at kung sino daw po ang nakaupo mga sangkay, sinusuportahan. Dahil siya daw po ay isang Pilipino. Actually, parehas po kami ng stand neto ni Auntie Mama, no? Itong dito sa Get Your Popcorn. Kasi tayo, ang pinagkaiba lang natin sa kanya kasi syempre tayo bumoto tayo kay PBBM. Pero ngayon, parehas ang stand. Tayo po ay pro-government, mga sangkay. Kasi nga, siya yung nakaupo, no? Hindi pwede tayo maging anti-government. Kasi ang dating ng mga sangkay, pasaway ka sa lipunan natin kapag ka ganun ka. So, ganito yung stand namin. Neutral, mga sangkay, na pro-government. Marami pong hindi nakakaintindi dyan, mga sangkay. Kasi ang akala nila, kapag ganito, dapat nakikipag-away ka. Well, hindi naman po ganun, mga sangkay. So anyways, mabalik tayo dito sa sinasabi nila na ang punot dulo daw nito ay yung pagkakaroon daw ng jowa nito ni Sara Duterte na basketball player. Totoo ba to? Kahit ako mga sangkay, tanong ko rin yan kung totoo ba yun. Yung si Amores, tama ba? Naging usap-usapan kasi yan. Pero, I don't know gaano katotoo yan, mga sangkay. Chismis po yan eh. Kasi 'di ba parang syempre ikaw bilang vice presidente tapos magkakaroon ka diyan ng jowa-jowaan, 'di ba dapat as much as possible you keep it from the public eye, 'di ba? So paano kaya nalaman ng mga tao na meron siyang karelasyon na basketball player? And I heard ito si basketball player. Actually ginawa ko tong content before pero ano lang 'to, voice over, no, na tinanggalan ng lisensya sa paglalaro. Mainitin talaga ulo nitong batang 'to, eh. Bagay yata sila ni Sarah. Siguro kaya hindi sila nag-click, 'di ba? So anyways,
ayun na nga 'no, mabalik tayo dito sa topic na 'to 'no, nakakagulat lang kasi na kung meron siyang gano'ng sakit 'no, hindi siya fit para maging isang vice presidente. I suppose 'no, kung bago tayo magpaupo ng isang particular na official sa gobyerno 'no, eh, dapat siguro mag-undergo ng psychiatric examinations para makita kung fit ba itong person na ito sa kanyang posisyon or whatsoever, 'di ba? Kasi kung itong sinasabi niyo na si VP Sara ay nananakit ng kanyang sarili, I think that's a problem. Kasi Correct. sabi nila nagbabaliw-baliwan ito si VP Sara. Eh ano pang tingin niyo dito kung talagang sinaktan niya ang kanyang sarili? Dito kay Mr. Epifanio Labrador, ang dami-daming chika, promise. Thank you so much for joining me in this vlog, Elsie. Okay, so ayan mga sangkay, no? Hindi ko nga alam kung gaano katotoo yan, pero yun nga po ang chismis, no? Yung sugat daw mga sangkay na nakikita po natin dito po ata yan, or some dito basta. Um, ito daw po ay ginagawa ni VP Sara, parang ang dating sinasaktan niya ang kanyang sarili kapag may hindi na nakukuha. Yun ang pinapakalat nitong vlogger mga sangkay na naka-face mask. And still, hindi po natin ma-verify yan mga sangkay kung gaano katotoo. But we can observe, no? Pwede natin maobserbahan si VP Sara sa kanyang mga actions. Kung kung totoo nga bang ganun siya mga sangkay. Kung babalikan po natin yung mga naging live stream niya, maraming beses po siyang nag-aamok sa live. Di ba mga sangkay, umabot pa nga sa punto na may gusto siyang ipatumba. Di ba? Si PBBM, si First Lady, si Martin Romualdez, mga sangkay, umabot na po siya sa sukdulan ng ganun. Yung iba nga po pinagtatanggol nila na, hindi, ginalit kasi. Hindi pa rin kayang i-justify yung ganun mga sangkay. So, we can observe kung paano po gumalaw si VP Sara, and pwede tayo magkomento mga sangkay kung ano sa tingin nyo. Totoo nga ba yung pinapakalat na chismis tungkol kay VP Sara sa isang niya mga sangkay, scratch, parang sugat, no? Dito banda. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel, guys. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo ng mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Magaganda po yung topic natin dito. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.